Sakit ano? At kung ikaw naman ay may trabaho, nawalan ka ng trabaho ng ilang taon, at frustrated ka kasi hindi mo na makontrol ang sitwasyon. Akala mo dati kontrolado mo yung career mo. Diba? Yung career, that's medyo matigas kasi yung una eh. May plano ka, may direksyon, tapos biglang, boom. Nagkaroon ng pagbabago. Hindi ka lang nawala ng, or nalugi ang negosyo mo. Hindi lang nawasak ang pamilya mo. Nawalan ka pa ng trabaho. Paano pag sa isang tao to nangyari? Lugmok na lugmok ka, di ba? Alam niyo po mga kapatid, nawawalan tayo ng confidence pag ganun yung sitwasyon na nangyayari sa atin. Nawawalan tayo ng sense of direction. At nare-realize mo na hindi mo na kayang kontrolin ang future mo. Pero by God's grace, sa pinakamadilim na panahon ng buhay mo, natutunan mo ang pinakamagandang lesson. Mas maganda palang maging clay sa kamay ng potter kaysa maging potter ng sarili mong buhay. Kapatid, sa topic natin, makikita natin kung paano tayo ginawang obra maestra ng ating Panginoon. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano tayo dapat mag-surrender sa kamay ng Father o ng ating Diyos. Kasi tingnan mo yung problema ng karamihan sa atin ay gusto nating maging Father ng sarili nating buhay. Gusto natin na tayo ang mag-shape ng circumstances. Tayo ang mag-control sa timing. Tayo ang mag-design ng future natin. Pero ang totoo, tayo ang clay. Ang Diyos ang Father. Siya ang tagahulma sa atin. At tinitiyak ko sa iyo na mas alam ng Father kung ano ang mas makabubuti sa atin. Amen? Kaya nga may mga pagkakataon na sa paghuhulma ng Diyos sa atin, masasaktan tayo. Di ba? Pero ang kapalit naman nito ay ang ating paglago at katatagan. Ang word ng ating pagbubulay-bulayan o pag-uusapan o pag-aaralan sa umagang ito ay mababasa pa rin natin sa Old Testament. Para hindi na tayo naalis sa Old Testament, ilang linggo na ako sa Old Testament, yung kay Ani sa Old Testament. Actually, nag-aral po ako ng New Testament. Pero binalik ako ni Lord dito sa message na to. Binago niyang lahat. 3 days, Wednesday o Thursday? Thursday. Binago niya yung lahat. So sabi ko, Lord, balikan ko yung New Testament next week. Kung yun ang kalooban ng Panginoon. So yung babasahin natin sabay-sabay ang ating Word of God. Mababasa po natin ito sa Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6. Ang sabi sa salita ng Panginoon, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok. Ito yung pattern sa English. At may ipahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko. Bakit parang meron dito? Saglit lang. Ganyan na ba yung pinaka-ani? Parang may nakikita dito sa gilid. Yung buo. Yun. Thank you. Yan. Tuloy po tayo sa verse 3. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawain. Let's continue in Jeremiah chapter 18 verse 4 to 6. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo
ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon. Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Amen. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa panibagong umaga na ito na muli niyong pinagtipon ang inyong mga anak, Father God. Salamat po sa iyong ministry na ito, Panginoon, na siyang ginagamit mo upang patuloy kami na palaguin, marinig ang inyong mga salita at kung saan ka namin pupurihin at sasambahin. Naway, Panginoon, sa ministry na ito, sa oras na ito, Panginoon, we acknowledge your presence. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa amin. Let your Holy Spirit, O God, upon us, na siyang tutulong sa amin para mas lalo naming maunawaan, maintindihan ang inyong mga salita. Naniniwala ako, O Diyos, na sa araw na ito, meron kang ituturo na panibago sa bawat isa sa amin. Maya-ayusin ka, Ama, sa mga puso ng mga anak mo. Kaya Lord, sa oras na ito, ihanda mo ang kanilang mga puso at isipan. At hayaan mo, Panginoon, na ang kanilang atensyon at mata ay mag-focus lamang sa inyo. And I pray, Father God, na ilayo mo sila sa distraction, Father God. Lord, sinusurrender namin ang umagang ito sa inyo. Naniniwala ako, Ama, na sa oras na ito, ikaw lang ang maitaas. Ikaw ang mag-glorify. Kaya Lord, samahan niyo kami sa gawain ito. Ito pong aming samag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay? So yung ating title po ng topic natin for today is Surrender to the Potter's Hand. Okay? Ulitin ko, Surrender to the Potter's Hand. Okay, so surrender to the Potter's hand. Ano nga ba ang mapag-usapan natin dito mamaya? Surrender. Ano ba ibig sabihin ng surrender? The act of yielding your will to God's, allowing Him to mold you without resistance. God as the potter. Sino yung potter? Si Lord. Okay? God is the divine creator and master craftsman. He has a specific vision and plan for each person's life. Humanity. Sino to? Tayo. As the clay. So, humans are the clay that's God's shapes. Okay, humanity as the clay. Dahil tayo ito, anong mangyayari sa atin? Pag inuhulma tayo ng Panginoon, pag binomold niya tayo, anong mangyayari? Mararanasan natin yung pressure and refinement. Okay? God will apply pressure through challenges to remove negative parts of your character or junk clay. Ano pang mararanasan mo dito? Shaping and molding. God molds you into a vessel for His purpose, which may involve breaking down your old self to build a new one. Carving. God equips you with what you need to fulfill His calling for your life. Hallelujah. May tatlong topic po tayo na pag-uusapan. Surrender to the Potter's hand. Ito po yung una, recognize God's hand in everything. At pangalawa, release your broken areas to Him. Pangatlo, request God's role daily. Dito po tayo sa number 1. Recognize God's hands in everything. Okay? In Jeremiah chapter 1 verse 3, sinabi sa akin ni Yahweh, ulitin ko lang, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawain. Hallelujah. Kapatid, bago natin pag-usapan ang lesson na ito, kailangan natin munang maintindihan kung sino ba si Jeremiah. Okay? Sino nakakilala kay Jeremiah? Wala pa. Okay. Ilan lang. I encourage you everyone, basahin niyo po yung Jeremiah. Okay? So, si Jeremiah po
ay dinala siya sa Diyos, dinala siya sa Potter's house or magpapalayo. Okay? Si Jeremiah ay naging prophet ng Diyos noong 627 to 586 BC. Okay? Sa panahon ng kadaliman sa kasaysayan ng Israel. Ang Israel kasi noon ay nasa bingit ng judgment ng Diyos. Sila ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan, puno ng moral corruption at political instability. At malapit na silang ma-exile ng Babylon. Okay? Kasi huhusgahan na sila ng Diyos. Si Jeremiah ay tinawag ng Diyos na maging prophet nung bata pa siya. Sinong nakakaalam kung ilang taon siya tinawag ng Panginoon? At age of 20, napakabata. Ang pinakabata po na tinawag ng Panginoon na propeta ay si Samuel. Bata pa siya. Okay? Pero na-stop po yun kasi kailangan pa niyang magsilbi sa simbahan. Pero yung tinawag na pinakabata na nag-umpisa na agad mag-preach, si Jeremiah. Okay? So, idea kayo. Huwag niyo pong kalimutan, exam tayo mamaya. Okay. So, si Jeremiah, around 20 years old po siyang tinawag. Ang mission niya ay palalahanan or i-remind yung mga Israel tungkol sa nalalapit na paghusga sa kanila ng Diyos. Siya ang pinili upang ihayag ang mensahe sa Israel na mag-repent or humingi ng kapatawaran at mag-encourage sa kanila na bumalik sa Diyos. Pero ang problema, ayaw siyang pakinggan ng mga tao. Sa totoo lang po, for 40 years na nagpipreach si Jeremiah, kaunti lamang po ang na-convert. Ganon katigas sa mga tao ng panahon niya yun. Kaya mga kapatid, kung sino man yung nag-share dito at medyo nahihirapan kayo, huwag kayong mag-alala, si Jeremiah nga kukunti lang ang nakinig sa kanya. Okay? Kukunti lang ang na-convert. Kaya tinawag siya ng Panginoon na weeping prophet. Iyakin po si Jeremiah. Ayun. Iyakin po siya. Lagi siyang umiiyak sa kondisyon ng bayan nila. Okay? At sa context ng chapter 18, ang Israel ay kumakatawan sa clay. Okay? Or putik. Sa malalim na Tagalog, sa malalim na Tagalog, ang putik daw ay luwad. Okay? Medyo malalim nga. Doon na lang tayo sa putik. Okay? Pababasa mo yan sa ibang translation, luwad. Okay? At ang Diyos ay ang potter o ang magpapalayo. Kaya lang, ang clay na ang Israel ay naging rebellious. Okay? Resistant at lumalaban sa paghuhulma ng Diyos sa kanila. Sa halip na maging malambot at madaling hulmahin, ay nagiging matigas ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga puso. Kaya ang ginawa ng magpapalayo o ng Diyos ay nag-decide siya na i-reshape sila. Okay? So sa paano? Sa pamagitan ng disiplina at judgment. Sila ay sasakupin ng Babylonia or Babylon at itataboy palabas ng kanilang sariling bayan. Napakasakit. Paalisin ka sa sarili mong bayan. Pupunta ka sa hindi mo bayan, magiging alipin ka doon, di ba? Ito ay hindi punishment. Hindi ito punishment lang, kundi proseso ng pagbabago at paghuhulma sa kanila. Amen? Si Jeremiah naman, bilang propeta or prophet, ay nasa unique posisyon kasi siya yung taga-share ng Word of God, di ba? Siya ay tagahayag ng mensahe. But at the same time, ay kasama din po siya sa pagmumold ni Lord. Okay? Or siya din ay kasama sa pagmumold ng potter or magpapalayo. So bilang propeta, nakita niya kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan ng Israel. Ngayon, hindi lang ang mga Israelita ang clay dito, kundi pati din tayo. Okay? Pati din tayo.
Now, parang kuan lang to eh. Parang ikaw at ako. Yun. Parang kayo at ako. Parang kayo yung mga Israelita, ako si Jeremiah. Yung parang mga ganyan lang. Okay, so now, ginawa ito ng Panginoon para hubugin din si Jeremiah sa ministry niya. Amen? So, ang pagpapadala ng Diyos kay Jeremiah sa Potter House ay hindi aksidente, kundi ito ay intentional dahil meron siyang lesson na gusto ng Diyos na matutunan ni Jeremiah. At alam mo kapatid, ito din ang lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin tungkol sa Potter or sa magpapalayo na ang Diyos mismo. Kailangan ni Jeremiah na maintindihan na ang mahirap at masakit na ministry niya ang nag-reject na maranasan niya yung rejection din kumbaga. Maranasan niya yung heartbreak. Di ba? Na nakikita niya doon sa mga Israelita. As a pastor, marami din kaming nararanasan na ganyan. Okay? Alam niya na ang kasasapitan nila dahil patuloy silang nagmamatigas sa Diyos, yung mga Israelita. At lahat ng ito ay gusto ng Diyos na matutunan ni Jeremiah. Okay? So, hindi lang kayo ang may matutunan dito, pati rin ako. Lahat tayo dito ay may matutunan. Na part ito ng plano ng Diyos na magpapalayo ng ating buhay. Lahat ng mangyayaring judgment sa Israel ay kailangan niyang ma-recognize. Ma-recognize ni Jeremiah na parte ng paghuhulma ng Diyos sa kanilang buhay. Kapatid, ito din ay totoong nangyari sa ating buhay ngayon. Kaya nga ang unang point, kung gusto mong sumuko sa magpapalayok ng iyong buhay ay recognize. Recognize what? Recognize God's hand in everything. Makikita mo sa verse na ito na hindi accident na dinala ng Panginoon si Jeremiah na pumunta sa magpapalayok. May instruction, sabi doon, iparinig ko sa iyo ang aking mga salita. Ibig sabihin, may lesson na dapat matutunan. May revelation na dapat makita. Gaya ng Israel, gaya ni Jeremiah, tayo rin ay clay sa kamay ng Potter. Kaya nga kailangan nating i-recognize na ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi lang sa mga magagandang bagay, hindi lang sa mga answered prayer, pero sa lahat, kasama ang mga difficult circumstances, kasama na ang mga disappointments, ang mga delays, gaya ng nangyayari kay Jeremiah. Kapatid, hindi lang sapat na i-recognize mo ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kundi kailangan mo din na maniwala na alam niya ang ginagawa niya. Amen? May nakita ba kayong pattern na nagmo-mold pero hindi niya alam ang ginagawa niya? Wala. Bago siya mag-umpisa, alam niya kung ano na yung bubuuhin niya. Alam niya kung ano na ang gagawin niya. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Amen. Kapatid, alam ko hindi madaling tanggapin na tayo ay parang clay at ang Diyos ang potter. Di ba? Kasi kapag clay ka, nakakatakot kasi wala kang control sa buhay mo. Di ba? Walang say, wala kang masabi. Hindi mo pwedeng tanungin ang magpapalayo, wait lang, ano bang ginagawa mo sa akin? Di ba? Naalala niyo po si Pablo in Romans chapter 9 verse 20. Ang sabi niya po dito, tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Uy. Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Di ba wala? Ayun. Now, ang tanong,
tayong hayaan ang Diyos na hulmahin tayo ayon sa kanyang disenyo. Amen. Amen. Hindi ayon sa gusto natin. Di ba? Sino yung gusto dito? Na gusto niyang hulmahin siya ng Panginoon ayon sa gusto ng Diyos. Taas ang kamay. Ayaw nila tumaas. Ayaw na talaga. Ayaw niya talaga, Lord. Matigas talaga. Amen. Hallelujah. Imagine mo to. Yung clay habang hinuhulma, bigla nagsasalita, aray, wag dyan. Parang gano'n. Di ba? Ano bang gusto mong gawin sa akin? Gusto mo ba akong gawing flower vase? Or gusto mo ba akong gawing coffee cup? O baka astray lang? Di ba? Namili pa. Di ba? Namili pa. Hindi dapat ganyan. Nakakatawa, pero nakakalungkot, di ba? Kasi minsan, tayo rin, ganyan tayo magtanong kay Lord. Di ba? Minsan gusto natin, Lord, ayoko pong maging pastor. Gusto ko lang pong tagakinig. Nax. Ikaw ba ang Diyos? Di ba? Ganyan tayo. Yun. Lahat kayo. Ayaw natin dumaan sa proseso hanggat hindi natin nakikita yung outcome. Di ba? Ayaw natin magtiwala hanggat hindi malinaw ang buong plano. Di ba? Pero kapatid, ganyan ba gumagana ang pananampalataya nyo? Siyempre hindi. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi mo naintindihan ang lahat, kahit hindi mo nakikita kung paano kumilos ang Diyos. Bakit? Dahil naniniwala kang ang kamay na humuhulma sa iyo ay hindi kamay ng sadista o malupit, kundi kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Kapatid, may karapatan ang Diyos na gawin ang nais niya. Siya ang may likha sa lahat. Siya ang may kontrol. Siya din po ang may likha sa atin. Tandaan nyo, bago pa tayo pinanganak, ninisin na tayo. Alam niya na yung plano niya. Bago pa tayo nabuo doon sa tiyan ng nanay natin, alam niya na kung ano yung magiging tayo pag lumabas. Ganyan ang Diyos. Pero, ito ang magandang balita. Ang lahat na ginagawa ng Diyos ay ayon sa kanyang nature at ang nature ng Diyos ay ang pag-ibig. In 1 John chapter 4 verse 8, ang sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ganyan si Lord. Kaibigan, ang Diyos ay hindi siya harsh. Okay? Hindi siya malupit. Siya ay mapagmahal na Diyos. Oo, masakit minsan ang proseso ng paghuhulma sa atin. Pero may layunin ito. Hindi para sirain ka, kundi para buuhin ka. Gawin kang buo. Amen? Kagaya ng clay. Kung hindi natin ma-recognize ang kamay ng Diyos, ang tendency natin ay magre-reklamo, magre-rebelde, mag-quit. Yon. Mapupuno tayo ng bitterness. Kasi iniisip natin, wala namang kwenta itong nangyayari sa akin. Yan yung isip ng walang purpose sa buhay. Hindi niya alam yung purpose niya sa buhay. Pero kung marirecognize mo na may ginagawa ang Diyos sa gitna ng lahat, makakahanap ka ng kapayapaan kahit sa gitna ng gulo. Kahit sa gitna ng circumstances. Kahit sa gitna ng mga pagsubok mo o ng mga problema mo. Amen? Kapatid, ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon na parang hindi mo maiintindihan? Job loss ka ba? Relationship heartbreak ka ba? Delayed ba yung pangarap mo? Nautanong mo ito sa sarili mo. Nakikita mo ba ang kamay ng Diyos sa likod nito?
Hindi mo kailangan makita ang buong larawan ngayon. Pero pwede kang magtiwala na ang Father ay mabuti at ang ginagawa niya sa iyo ay may saysay. Amen? Kaya nga, recognize God's hand in everything. Huwag lang sa blessing, kundi pati sa pain. Okay? Huwag lang doon sa answered prayers, kundi pati na rin doon sa unanswered prayer. Hallelujah. Kapag natutunan po natin na ma-recognize na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, magkakaroon tayo ng supernatural peace. Diba? Hindi yan nabibili. Hindi kayang bilhin ng ilang milyon yung peace na yan. Ang Panginoon lang ang pwedeng makapagbigay niyan. Libre yan kung magtitiwala ka sa Kanya. Kung isusurinder mo sa Kanya ang lahat. Amen? Kapag natutunan natin na ma-recognize na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ay magkakaroon tayo ng supernatural peace na hindi ma-explain ng mundo. Instead, na magpanik tayo sa bawat challenge, natutunan natin ang tumugon ng ano kayang lesson ang gusto mong ituro sa akin, Lord. Lagi itong sinasabi sa amin ni Annie. In every situation, good or bad, anong tinuturo sa iyo ng Diyos? Instead na magpalit tayo sa or magalit tayo sa mga delays na nangyayari, di ba? Natutunan natin ang magtanong, Lord, para saan mo ako inihahanda ngayon? Instead na ma-discourage tayo na sa mga sinirang pinto, natutunan natin ang mag-expect na may mas mabuting pinto ang bubuksan ng Diyos. Amen? Yung perspective natin ay nagiging eternal instead na temporal. Wow. Yung response natin ay nagiging faith-based instead na fear-based. At yung prayers natin ay nagiging thanksgiving instead na puro laging hingi lang na hingi sa Diyos. Matuto tayo ng pasalamat din. Kapatid, alam mo kung ano ang nangyayari kapag hindi natin na-recognize ang kamay ng Diyos sa ating mga sitwasyon? Nagiging bilanggo tayo ng anxiety. Nagiging bilanggo tayo ng stress. Nagiging alipin tayo ng stress. Bawat negative circumstance, tingin mo kamalasan. Bawat delay, tingin mo frustration. Bawat saradong pinto, magiging dahilan ng paghihina ng loob mo. Ang bigat, di ba? Kasi wala kang nakikitang purpose sa lahat ng nangyayari. Parang paulit-ulit kang nadadapa, pero hindi mo alam kung bakit. Parang gulong na paikot-ikot, pero wala kang direksyon. At alam mo kung ano yung pwede mangyari sa atin? Magiging reactive tayo. Laging emosyon ang pinapairal, laging padalos-dalos, magiging bitter tayo. Reklamo dito, reklamo doon. Tanong dito, tanong doon. Lord, bakit ako na naman? Magiging pa-victims tayo, kumbaga. Feeling natin palagi tayong talunan, palaging agrabyado, palaging kulang. Pero hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa ating kapatid. Ang gusto ng Diyos, maging victorious tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi tayo biktima ng circumstances, kundi tayo ay mga anak ng Diyos. Mga taong may pananampalatayang matibay dahil kilala natin ang kamay ng Diyos na gumagawa kahit hindi natin ito nakikita. Kumikilos kahit hindi natin nakikita. Dahil ang Diyos ay Ama natin na walang gusto kundi ang mapabuti tayo. Walang ama na gusto nila mapahamak ang kanilang anak. Kapatid,
Gusto mo bang lumago spiritually? Then open your eyes, spiritual eyes. Buksan mo. Tingnan mo ang koneksyon ng mga nangyayari sa buhay mo sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Kapag hindi natin ito nakikita, titigil ang ating spiritual growth. Kasi paano ka matututo kung ang akala mo lahat ng nangyayari ay aksidente? Paano ka magiging matatag kung iniisip mo ay pinaparusahan ka lang ng Diyos o pinapabayaan ka niya? Pero kapag nakita mo ang kamay ng Diyos, kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng kawalan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapayapaang hindi galing sa sitwasyon, kundi galing sa tiwala na ang magpapalayok ay may plano at ikaw ay hindi nababasag, kundi hinuhubog ng Diyos. Amen? Alam mo po, meron akong kwento, si Ben. Yun. Si Ben ay negosyante. May malaki siyang tindahan sa palengke, parang grocery store, kumbaga. Maraming store supplies, yun. Frozen food. Mayroon din siyang karinderya. Yaman ni Ben. Parang lahat meron na siya, di ba? 3 dekada niyang pinaghihirapan yan. Imagine, 30 years na dugot pawis mo yung pinuhunan mo doon. Minsan maiyak pa yan. Di ba? Pero sa isang gabi lang, nasunog ang lahat. Walang insurance, walang backup fund. Sa loob ng isang gabi, nawala ang lahat ng pinaghihirapan niya sa loob ng 3 dekada or 30 years. Now, ano ang unang reaksyon niya? Galit? Sama ng loob? Natural lang yun. Di ba? Natural lang yan. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Faithful naman ako sa iyo. Regular akong umaattend sa church. Nagta-tithes naman ako. Tumutulong ako sa nangangailangan. Bakit mo hinayaan ito, Lord? Normal lang nangyayari yan sa tao. Na-question ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, tanong nyo rin ba ito minsan sa sarili nyo pag may mga nangyari hindi maganda sa inyo? Lord, bakit ako na naman? Anong nagawa ko? Nagtatithes naman ako. Umatin ako sa discipleship. Nagdi-disciple din po ako. Nagtatithes din ako. Pero bakit nangyari ito sa akin? Di ba? May mga question tayo na ganyan eh. Lord, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganyan? Ang hirap, di ba? Pero isang araw, may pastor na bumisita kay Ben. Ang sabi ng pastor sa kanya, Ben, baka kailangan mong palitan ang tanong. Imbes na bakit, subukan mong itanong ano. Ano ang gusto mong gawin ko, Lord? Ano ang lesson na gusto mong matutunan ko, Lord? Ano ang ginagawa mo sa buhay ko ngayon? Minsan, kapatid, ang breakthrough mo ay hindi nangyayari kapag alam mo ang sagot sa bakit. Kundi kapag nagtitiwala ka sa Diyos, kahit hindi mo pa din alam ang lahat ng sagot. Amen? Si Ben, sa mga buwang na nananalangin, unti-unti niyang nakita ang kamay ng Diyos. Na-realize niya na sa sobrang stress niya sa laki ng kanyang business, hindi na siya natutulog. Hindi na siya nakakatulog ng maayos. Lagi nang mainit ang kanyang ulo. Laging pagod. Na-realize niya na matagal na pala niyang gustong mag-slow down pero hindi niya magawa dahil akala niya kailangan niya ng negosyo. Naalala niya na may matagal na siyang vision na mag-minister sa mga senior citizen. Pero laging sinasabi niya, wala akong time. Pero ngayon,
mas maliit na tindahan siya, pero mas maligaya. Mas present na siya lagi sa pamilya niya. May active siya, mas active siya ngayon sa ministry, sa mga senior citizen. At ang relasyon niya sa Diyos, mas malalim. Mas totoo, mas buhay. Sabi ni Ben, yung sunog na akala ko ay pagkawasak ng buhay ko, yun pala ang paraan ng Diyos para i-redirect ako sa kanyang perfect will. Amen? Kapatid, itong ibig sabihin ng recognize God's hand in everything. Hindi lang sa success, hindi lang sa provision, kundi sa sunog, sa pagkawala, sa pagkalugi, sa disappointment, sa delay. Kundi hindi mo makikita ang kamay ng Diyos doon. Makikita mo ang kamay ng Diyos sa sakit. Na makikita mo na yung mga hindi maganda nangyari sa iyo, may purpose pala. Amen? Makikita mo lang ang lamat, pero hindi yung plano ng Diyos. Kapatid, anong sunog ang pinagdadaanan mo right now? Anong pagsubok ang kinainisan mo ngayon? Baka hindi mo nakikita, pero baka yun ang paraan ng Diyos para hulmahin ka. Baka hindi niya sinisira ang buhay mo, baka inaayos niya at hinuhubog ka niya, binubuo ka niya, ginagawa ka niyang disenyo ayon sa kalooban niya. Amen? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Iba't iba man ang pagkakadesenyo niya sa atin, pero lahat tayo may purpose. Lahat tayo inaayos niya. Point number 2, release your broken areas to Him. In Jeremiah 18:4, kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan niya ng panibago. Kapatid, kung gusto mo na sumuko sa kamay ng mga papalayok, hindi lang sapat na i-recognize natin ang kanyang kamay na kumikilos. Kailangan din nating i-release sa Kanya ang mga sira at wasak na bahagi ng buhay natin. Sabi sa talata, kapag ang palayok ay nasira, ginagawa niya ulit. Amen? Ito ay nasira, nawasak, naging distorted. Hindi ito dahil palpak ang magpapalayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga impurities sa loob ng clay. At habang ito ay iniikot sa gulong, lumalabas ang mga dumi. Kaya hindi ito nahuhulma ng maayos. Kapatid, tayo rin ngayon, may mga impurities din sa puso natin. May pride, may bitterness, may kasalanang tinatago, may trauma, may unforgiveness, at habang tayo ay hinuhulma ng Diyos, lumalabas ito. At kung hindi natin ito bibitawan, tayo ay masisira. Pero ang magandang balita, hindi tayo tinatapon ng Diyos. Sabi sa talata, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan niya ulit. Amen? Praise God. God can remake you. God can restore you. God can redeem what is broken in you. Hallelujah. Pero kailangan lang natin magdesisyon. Willing ba tayong i-release sa Kanya ang mga broken areas natin?
o hahawakan pa rin natin ito? Minsan kasi, kaya hindi tayo mahulman ng Diyos, ay dahil tayo mismo ang humihiwalay. Tayo ang umaalis. Tayo ang tumatanggi. Tayo ang nagpapatigas ng puso. Kaya kapatid, sabihin mo nga kay Lord, Lord, I need you. Ikaw po ang magpapalayok sa akin. Ikaw ang palayok, ako ang clay. Sabihin mo kay Lord, Lord, patawarin mo ako kung minsan ako ay kumakawala sa kamay mo. Kung ako ay tumatanggi sa kalooban mo. Kung iniingatan ko ang mga kasalanan ko. Ito yung nagpapahirap sa paghuhulma mo sa akin. Ngayon, Lord, ibibigay ko sa iyo ang mga wasak na bahagi ng buhay ko. Ikaw na po ang bahala. Hulmahin mo ako ngayon sa kalooban mo. Parang ang lungkot niya, no? Masakit. Kapatid, alam kong hindi madali. Baka ikaw yung iniwan ng asawa, di ba? Wala naman siguro dito iniwan ng asawa. Baka nalaman mong niloloko ka lang ng jowa mo. Sino may jowa dito? Buti wala akong jowa. Lord, thank you. Or baka naman meron kang kapamilya na nawala. Or meron kang anak na naliligaw ng landas. Or baka merong addiction na sumisira ng pamilya mo. Baka may kaibigan ka o pamilya kang nasamaan ng loob. Same din sa'yo. Di ba? O baka may sakit ka na hindi mo alam kung paano haharapin. Masakit at totoo ito na nangyayari sa atin. Pero alam mo ba, ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito para hulmahin ka. Hindi niya sinasayang ang sakit na nararanasan mo. Ginagamit niya ito para buuhin ka, para gawin kang bagong sisiglan. Amen. Kapatid, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang broken area ng buhay mo na kailangan mo i-release sa Diyos ngayon? Relationship na puno ng galit? Secret sin na matagal mo nang itinatago? Trauma na ayaw mong pag-usapan? Kahihiyan na itinatago mo sa lahat? Or marami pang iba? Huwag mong ipilit na ayusin ang sarili mo sa sarili mong kaparaanan. Ibigay mo ito sa kamay ng pagpapalayo. Another kwento po. Meron pong isang lumang violin. Okay? Luma na siya, gasgas na siya, mukha na siyang wasak-wasak ang itsura, buti hindi yung mukha natin, yung violin yun. Okay? Ibininta ito sa isang auction house. Sabi ng auctioneer, magkano ang bid para sa violin na ito? Sabi ng isa, $1. Sabi ng isa, $2. Sabi ng isa, $3. Alam niyo kapatid, hanggang $3 lang. Hindi na siya tumaas. Ang pinakamataas na highest doon sa violin na yon ay $3 lang. Pero biglang may tumayo na isang matandang lalaki, putik yung kanyang buhok, tahimik na lumapit sa entablado. Kinuha na yung violin mula sa auctioneer. Dahan-dahan niya itong pinunasan, inayos ang strings, pinaas ang tono, at tinugtog ito gamit ang, anong tawag doon? Yung bowl, yung parang, ang tawag doon?
Yung, basta yung ganun. Alam nyo na yun. Pangkaskas. Yung pangkaskas niya. Yun. At mula sa lumang violin na ito, lumabas ang napakagandang musika. Natahimik ang lahat ng tao. Pagkatapos, ibinalik ng matanda ang violin sa auctioneer. At muling sumigaw ang auctioneer, "Ngayon, magkano ang bid niyo para sa violin na ito?" At alam niyo ba, hindi na ito nabenta sa $3 na. Nabinta po ito ng $3,000. Amen. Bakit? Ano yung nagbago? Bakit biglang naging mahalaga yung lumang violin na yon? Dahil sa touch ng master's hand. Kapatid, gusto kong sabihin ito sa iyo ng buong puso, kahit gaano ka pa kawasak, kahit gaano ka pa karumi, kahit gaano karaming sugat ang puso mo, kapag hinawakan ka ng Diyos, pwede kang maging instrumento ng kanyang kagandahan at kaluwalhatian. Amen? Kaya lang ang tanong, handa ka bang ipaubaya sa kanya ang broken areas ng buhay mo? Alam mo ba kung ano yung nangyari kapag natutunan nating i-release sa Diyos ang sira at maruruming bahagi ng buhay natin? Magkakaroon tayo ng freedom. Akala mo imposible? Akala mo imposible mong mararanasan? Yung shame na matagal mong dinadala, bigla itong magiging testimony ng grace ng Diyos. Yung guilt na bumubulong sa'yo na hindi ka natatanggapin ng Diyos, alam mo, magiging paalala yan ng kapatawaran ng Panginoong Hesus sa'yo. Yung mga secret sins na nagkukulong sa puso mo, magiging daan yan para mas lalong lumalim ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi sa wakas, wala ka nang itinatago. Kapag nirelease mo ang mga broken parts mo, nagiging totoo ang prayers mo. Kasi hindi na siya scripted. Hindi na peke. Totoo na yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Nagiging totoo din ang relasyon natin kasi natuto na tayong maging honest sa Kanya. Nagiging mabilis ang spiritual growth natin kasi wala na tayong tinatago. Wala nang nagpapabigat. At ito ang pinakamahalaga. Lalong nagiging malapit ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi na-realize natin na kahit nakita niya ang pinakapangit sa bahagi ng buhay natin, hindi siya nadismaya. Bagkus, lalo siyang naging tapat sa pagmamahal niya sa iyo. Grabe no? Parang, what kind of love is that? Yan po yung pagmamahal ng Father sa kanyang clay. Pero kapatid, ito rin po ang katotohanan. Kapag hindi natin natutunang i-release ang mga ito, tayo mismo ang nagkukulong sa ating mga sarili, sa guilt and shame. Yung mga hindi natin, yung mga brokenness natin na hindi na isuko sa Kanya, nagiging breeding ground yun ng kasalanan. Nagiging pader na humaharang sa intimacy natin sa Diyos. Nagiging burden na nagpapabigat na sa spiritual journey natin. At alam mo kung ano yung nakakalungkot? Magiging fake yung faith mo. Oo, umaattend tayo. Pero wala tayong peace. Nagpipray tayo, pero walang
kung sino talaga tayo. Takot tayong magpakatotoo at nagiging stuck tayo sa spirit. Parang nagkakaroon tayo ng spiritual immaturity. Bakit? Kasi hindi natin hinaharap ang mga ugat ng problema. Panay symptoms lang ang inaayos, pero hindi yung care issues or yung ugat mismo pala. Kung gusto mong patayin ang isang puno, patayin mo yung ugat, kalkalin mo. Especially yung saging, kahit putulin mo yan ng putulin, tutubo yan ng tutubo. Pero kapag ang ugat ang hinalkal mo at pinatay mo, hindi na yan tutubo. Ganyan po tayo. Doon tayo sa ugat, huwag sa symptoms. Amen? Kapatid, release your broken areas to Him. Kasi kung hindi mo i-release, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung bibitawan mo sa kamay na magpapalayo ang lahat ng sirang bahagi mo, doon kanya huhubugin para maging panibagong sisidlan. Mas matibay, mas maganda, mas kapaki-pakinabang sa harapan niya. Amen. Hallelujah. In 1 John chapter 1 verse 9, sabi dito, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sabi dito sa quotes, your mess is not too big for God's grace, but your pride might be too big for God's healing. Kaibigan, release your broken areas to Him. Huwag mong hayaan maging barrier yan o unshame sa healing na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Surrender to the Potter's hands. So, paano natin isusuko ang ating area? Paano natin isusuko ang ating sarili sa kamay ng Diyos? Una, recognize God's hand in everything. Pangalawa, release your broken areas to Him. Pangatlo, request God's role daily. In Jeremiah 18:5-6, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kapag natutunan natin na ma-recognize ang kamay ng Diyos sa lahat at matutunan natin mag-release ng broken areas natin, natural na magsumunod tayo. Natural na may pagsunod. Yung daily request mo na ang Diyos na ang mag-roll over sa buhay natin. Ang ibig sabihin ay nagtitiwala ka sa Diyos. Siya lang ang may karapatan na hulmulma sa atin. Dahil ang Diyos, ginagawa yan para sa ikabubuti natin at sa ikaluluwalhati niya. Kaya nga, hinihiling natin sa Kanya. Mag-request tayo sa Kanya na Siya ang maghari sa lahat ng areas ng buhay natin. Huwag natin piliin. Lahat na. Kasi pag piling-piling lang, yung sinusurrender natin sa Panginoon, mabagal yung growth. mahihirapan tayo sa mga proseso. Tatagal yung
hurma sa'yo ng Panginoon sa gusto niyang gawin sa buhay mo. Hindi ito aksidente na narinig niyo right now yung message na ito. This is the time. Surrender everything to Him. Lahat na. Huwag mo sabihin, Lord, 1/4 lang ngayon. Next week, 1/2 naman. Hindi mo alam. Baka hindi ka naabot ng 3rd week. Di ba? Hindi ka nagamit ng maayos ng Panginoon. Kasi pinipili mo lang. Gusto mong mag-glorify si Lord sa buhay mo? Right now. Surrender everything to Him. Kahit mahirap, kahit masakit. Ibigay mo na sa Kanya. Alam niyo po, sa pagtugon ko or sa pagsunod ko sa tawag sa akin ng Panginoon, kaya siguro matagal yung proseso din. Kasi nag-50-50 pa ako eh. Hindi ko sinasabi to sa inyo para gayahin niyo. Gayahin niyo yung ginawa kong tama. Tumatakbo pa ako kay Lord. Bumabalik pa ako sa mga makamundo. Nakikipagrelasyon pa rin ako sa kapwa ko, babae. Pero, alam nyo, kung talagang anak kayo ng Diyos, kahit anong iwas nyo, kahit anong takbo nyo, hahanapin at hahanapin pa rin kayo. Naalala nyo pag kayo nawala sa bahay nyo, kahit gabi na, nanay nyo hindi yan titigil, tatay nyo hindi yan titigil, kahit gabi na, saan mang sulok yan ng bahay nyo or ng kapitbahay nyo o ng lugar nyo. Hahanapin at hahanapin kayo niyan. Hindi yan titigil hanggat hindi kayo nakikita. Ganyan ang Ama. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Ang prayer po natin para ayusin natin, hindi po ito one-time prayer. Hindi ito one-time decision. Kailangan daily, araw-araw dapat natin ginagawa ito. Kung alam niyo po yung Lord's Prayer, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na masunod ang kalooban mo once and for all. Kailangan nating manalangin araw-araw. Gaya ng daily bread. Bigyan mo kami ng pagkain namin araw-araw. Hindi sinabi, once lang po, Lord. Daily. Daily forgiveness. Daily surrender sa Kanya. Amen? At kapag naging lifestyle mo ito, kapatid, hindi mo namamalayan na kahit may gulo sa paligid mo, may kapayapaan. May kapayapaan ka na hindi mo maipapaliwanag. Hindi dahil wala ka ng problema, kundi dahil alam mong hindi ikaw ang may hawak ng future mo, kundi ang Diyos. Amen. Hindi mo na kailangang i-control ang lahat. Kasi may tiwala kang may mas marunong mag-control sa'yo. At ang ating Ama sa langit. Kapag araw-araw mong hinihiling sa Diyos na Siya ang maghari, mapapansin mong nagbabago ang prioritize mo. Yung priority mo sa buhay. Hindi ka na basta busy lang, kundi meron ka ng purpose. Hindi mo na ginagawa ang mga bagay dahil gusto mo lang, kundi dahil alam mong ito talaga ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pagising mo, sinasabi mo, Lord, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo ngayon sa araw na ito? Sinasabi niyo ba yan kay Lord sa prayer niyo? O baka ang lagi lang natin sinasabi, Lord, gabayan niyo ako. Lord, proteksyonan niyo ako. Pero hindi natin natatanong yung bagay na ito. Lord, anong gusto mong gawin ko sa araw na ito? Di ba? Ganyan tayo.
Alam niyo, kapag nagagawa natin ang mga bagay na ito, na-align tayo sa plano ng Panginoon. At dito, nagkakaroon tayo ng malalim na impact. At dahil hindi mo na pinagkakatiwalaan lang ang sarili mong diskarte, makakaranas ka ng lakas na hindi galing sa iyo. May wisdom ka na to decide. May grace ka na para magpatawad. May strength ka na para ma-endure lahat. Bakit? Kasi hindi ikaw ang source. Partner mo na ang creator ng universe. Amen. May isang tatay na sabi niya, hindi ko na alam kung paano ko na itatawid ang pamilya ko. Pero alam ko lang, araw-araw kong hinihiling sa Diyos ang guidance at provision niya. At hindi niya kami binibigo. That's power from God's at work. That is the power of walking in divine purpose. Amen? At dahil sinurrender ka na, sumurrender ka na, natuto ka na rin maghintay. Hindi ka na pugnutin doon sa delay. Hindi ka na mainipin sa proseso. Kahit dahil alam mong may timing ang Diyos. Hindi mo na kinukulit ang langit. Hindi mo na kailangan i-fast forward yung proseso. Natututo kang magtiwala, nakikita mo na kahit hindi ka pa dumadating doon sa destination mo, may ginagawa na ang Diyos habang nasa journey ka pa lang. Habang naglalakad ka pa lang, papunta doon sa destination mo. Amen? At alam mo, ang isa sa pinakamagandang bunga ng daily surrender, naiiwas ka sa maling desisyon. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil sensitive ka na sa boses ng Diyos. May aware ka na sa red flags. May mabilis ka nang makarinig ng conviction ng Holy Spirit. Kaya kung may hindi tama, ramdam mo agad. Amen? Hallelujah. May businessman na may isang businessman na muntik na siya makapasok sa may illegal na nag-deal sa kanya, kumbaga. Pero dahil araw-araw niya pinapanalangin na ang Diyos ang maghari sa negosyo niya, magkaroon siya ng pagsusuri sa puso niya, yung magiging partner niya yung magiging partner niya dapat na makipag-deal sa kanya, hindi mananampalataya. At nalaman pa niya na ito pala ay scammer. Alam mo, sabi niya, kung hindi ako nag-surrender kay Lord everyday, baka naubos yung pinaghirapan ko. Kapatid, ganito yung buhay natin araw-araw. Na sumasa ilalim sa paghahari ng Diyos. May kapayapaan, may direksyon, may lakas, may pasensya, may proteksyon at higit sa lahat. May malapit ang relasyon natin sa Diyos. Hindi siya lumalapit lang, hindi lang tayo dapat lumalapit lang kapag may kailangan. Lumalapit tayo sa Kanya araw-araw. Dapat lagi tayong magpailalim sa Kanyang presensya. Dapat lagi tayong magpaayos sa magpapalayo. Amen? Pero kung hindi natin gagawing lifestyle ang ganitong klaseng panalangin, na Lord, Ikaw ang masunod, ang kapalit nito, araw-araw ding stress. Araw-araw na anxiety. Araw-araw na sariling diskarte na madalas nauuwi sa pagsisisi. Tayo ang gumagawa ng plano, pero wala ang Diyos sa pictures. Ang ending, desisyon na mali. Relasyon na wasak, spiritual life na stagnant. Kapatid, kung ang prayer life mo, pang-emergency lang, anong mangyayari sa atin? Maraming opportunities ang mawawala kasi hindi ka naging sensitibo sa boses ng banal na Espiritu. Kaya kapatid, kung talagang gusto mong mahubog ayon sa plano ng Diyos, huwag mo lang itong gawing panandalian lamang.
gawin mong panalangin, gawin mong magdasal araw-araw. Lord, ikaw ang maghari. Hulmahin mo ako kahit masakit. Kahit hindi ko pa naintindihan ang lahat, ikaw ang masusunod, hindi na ako. Amen? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, another story. Si Mark ay isang businessman at Kristiyano siya. Dati siyang, isa siyang klase ng tao na gustong kontrolado ang lahat. Sobrang organized, sobrang perfectionist. Yun. Araw-araw, parang 5 a.m. siya nagigising, magplano, may checklist, may schedule. Hindi ako to ha. May backup plan, palagi, di ba? So, totoo lang, successful siya kasi mayroon siyang restaurant. Wala akong restaurant, hindi ako to. Di ba? May investment sa real estate. Dati yun, hindi na ngayon. Di ba? May iba't ibang income. Wala akong ibang income. Kaya hindi ako to. Sa amo lang. Meron pala yung pedicure. Di ba? Yung parang, pero alam niyo po, sa likod ng success na yon, lagi siyang stress. High blood na siya at hirap na siyang matulog. At higit sa lahat, napapabayaan niya na yung kanyang pamilya. Yung tagumpay niya ang naging pabigat. Yung success niya na akala niya ay katagumpayan niya, ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hanggang isang araw, umattend siya ng Sunday service at doon siya kinausap ng Diyos. Na-realize niya, oo nga no, Christian ako pero sa totoo lang, ako pa rin ang boss ng buhay ko. Si Lord, para lang siyang consultant na tinatanong ko lang kung kailan ko gusto. Hindi talaga siya ang CEO. Kaya gumagawa siya ng sarili niyang desisyon. Hindi mo na, alam niyo po si Mark, dami nating, si tatay, si Mark, si Ben, di ba? Alam mo yung ginawa niya? Nagkaroon siya ng commitment. Sabi niya, susubukan niya lang. Isang experiment lang for 30 days, sabi niya. Instead na ang ginawa niya, sinimulan niya araw-araw. Yung mga sarili niyang, yung plano niya, sinisimulan niya na ito sa panalangin. At hindi lang siya basta hindi lang siya yung parang general prayer yung ginawa niya, kundi nag-request din siya araw-araw. At ang sabi niya, Lord, ikaw ang mag-roll sa araw ko. Ipakita mo sa akin kung ano yung priorities mo. Hindi lang yung priorities ko. Gabayan mo ako sa lahat ng desisyon ko. Hindi lang sa mga desisyon and will mo. Hindi lang kundi yung will mo. Noong una hirap siya. Sanay siya na mag-control ng kanyang buhay. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Dumating ang kapayapaan na hindi niya naranasan kahit kailan. Yung mga desisyon niya na dati pinag-iisipan lang ng ilang araw, mas luminaw. Nakita niya yung tama niyang gawin ayon sa kalooban ng Diyos. After 30 days, hindi lang ito naging experiment. Naging lifestyle niya na. Araw-araw, may bago na, araw-araw nagsisimula na siya na may panalangin. At ang resulta nito, mas tagumpay na siya. Naging mas fulfill na siya bilang tao. Yung relasyon niya sa pamilya niya, umayos. Yung health niya naging okay, naka-recover siya. Hindi na siya stress. Sabi niya ni Ben, akala ko kapag sumuko ako, magiging mahina ako. Pero ang totoo, naging malakas ako kasi may partner na ako na mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi na ako nagtatrabaho. Hindi na ako nagtatrabaho mag-isa. May CEO na ako na hindi kailangang kailanman nagkakamali. Amen? Pwede niyo sabihin kay Lord, Lord, roll my days. Ang sabi dito,
The will of God is not something you add to your life. It's a life you add to. Dito na po ako magtatapos. Sorry po, masyadong mahaba. Kaibigan, hindi mo masusurrender ang buhay mo sa Father kung hindi mo pa siya kilala personally. Hindi ka magtitiwala sa process ng Father kung hindi mo pa na-experience ang pagmamahal niya para sa iyo. Ang totoo, lahat tayo ay broken vessels. Lahat tayo ay may mga areas sa buhay natin na nasira dahil sa kasalanan. Ang Biblia ang nagsabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagsala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng